Hello everyone, this is Ed's Realty Guide PH again. For today's vlog naman, ipapakita ko na sa inyo yung unit ko dito sa Air Residences. Ngayon lang siya na vacant kasi lagi siyang fully book. Ang una nating kailangan sa pagpapa-Airbnb is yung ating digital lock. Maganda kasi yung digital lock. Ako yung owner kaya pwedeng finger lang yung gagamitin natin. Pero pag mga guests, i-input lang nila yung password. Yung passcode naman, meron tayong apps to change it. Kaya yun ang kinagandahan ng digital. Kasi kahit nasa ibang bansa ka, pwede mong palitan yung passcode. Ayan. Magge-generate ka lang and then ibibigay mo lang dun sa guest. Kung 4 na araw lang din siyang gagana. So, let's proceed na inside kung ano mga basic needs sa Airbnb unit. As you can see, dito tayo sa kitchen area. So, sa kitchen area, pina-interior ko nga pala yung aking unit. Dati kasi hindi ito, wood siya. So, ginawa ko siyang transparent para mas Instagrammable. And this one is color white na siya. So, nakikita nyo guys, white yung tiles. Pero dati na to, then pinalitan ko ng digital yung lutuan para mas maganda. So, syempre, maganda meron tayong mga lutuan, utensil, para yung guests, diba, kung mahilig sila magluto. Ito yung perk sa Airbnb. Kasi diba, sa mga hotel, bawal magluto. Dito sa Airbnb, we can cook. Syempre, kasama na natin yung ating hand wash. Pag-freebies ko na yan. And meron na rin siyang pang-urong dyan. So, yan. Then, ito yung mga kailangan natin to start our Airbnb. Meron syempre mga utensils, basic needs. Kahit konti lang, taga-4 lang. May mga, meron tayo ditong, ayan, mga tinidor. Ayan, then, guys, nga pala, ito yung aking double door na refrigerator. So, ayan siya. Lagi kong ino-open yan, syempre, mangangamoy pag i-close mo. Kahit walang tao, kahit walang naka-check-in, dapat naka-open yung ating ref para hindi mangamoy siya. And then, pinadagdagan ko nga pala ito ng patungan yung aking microwave. So, ayan siya. Syempre, kailangan natin. Maganda talaga na pag-Airbnb kasi pwede sila magluto. At ito pa guys, may pinalitan ako dito. As you can see naman, tinanggal at ni-remove yung dating door niya. Naging sliding na siya. Pag sliding kasi, mas maganda siya. So, ayan na-maximize niya yung space. And also, yung mga guests, mahilig mag-mirror. So, maganda. Lalo na mga Gen Z, mahilig sila mag-mirror. So, let's proceed na inside dito. Actually, kaka-move out lang ng guests, nakakalaba ko lang. Kaya merong mga nakatambak. Ito siya. As you can see, pinadagdagan ko siya ng upper cabinet here for another storage sa mga sabon. So, nito naman, maganda to. Pinadagdagan ko ng shower enclosure. Siyempre, pag maliligo yung guest, hindi tatalsik yung mga tubig sa labas. In water heater, diba? And then, ito, pag magpapa-Airbnb ka, syempre, kailangan may washing machine. Habang nililinis ni cleaners, nilalabhan niya na yung mga comforter dito. Ayan. Syempre, dapat may mirror pa rin tayo dito, diba? Tapos, another hand wash dito. Pa-previous ko yan, guys. Then, let's proceed na sa exciting part. And this is our living area. As you can see, nakikita nyo ba, very maaliwalas siya. Nagpapa-aliwalas nga pala dito is yung ating mga pin lights and lights. Ayan. We have the fan lights here. Fan lights. Dual purpose. May lights and meron siyang fan. It will give you air. Kasi syempre sa condominium, we need yung air residences lang ang peg. So as you can see guys, nilagyan siya dito ng mirror. Ayan. Actually, na-vlog ko na to. Ito kasi is interior unit. Ideal kasi sa condo, ipapa-interior mo para at least maging Instagrammable and bookable. Meaning, yung mga guests, marami kasi silang options na nakikita sa Airbnb. So, syempre, mamimili sila ng maganda. Magbubook ka na lang, magbabayad ka na lang. Diba dun na sa mag-enjoy ka habang natutulog ka. Alam mo yung paligid mo, kung stress ka sa buhay, di ba mawawala yung stress mo pag nakikita mo na maganda. Kaya dapat laging maganda yung nakikita natin, di ba? Kidding aside. So, ayan nga guys, as you can see, meron siya ditong mirror and lights. So, nag-a-add light siya dito ng liwanag, di ba? Maliwanag at maaliwalas at malawak. Then, ito nga pala guys, another thing, pag nagpa-Airbnb tayo, lalagyan natin siya dito ng cabinet. Itong cabinet na ito, meron siyang, ayan, may susi. So, ito kasi, lalagyan ng mga stocks yan. Para hindi maubos, hindi gamitin, o hindi matempt yung ating mga guests na ubusin yung mga tissue, yung guest kit, di ba? Kung pwede tayo magdagdag ng water, mineral water to this one. Very helpful. Kaya, nire-recommend ko sa mga clients.
ipaganito natin. Huwag nating basta iwan lang dyan yung stocks natin. Kasi yung ginagawa ko nga pala, nag-i-stock ako for how many months na. Bumibili ako ng bultuhan na tissue, bultuhan na gasket, and syempre, meron akong 10 towel. Kasi syempre, kung 2 lang or 4 lang yung towel mo, pag hindi natuyo, paano kung yung booking mo everyday, di ba? Or every 2 days, laki kang fully book, maganda na meron kang extra. So, yun. I-take note nyo yun. Kailangan 10 at least yung inyong gamit, like yung ating towel, and syempre yung duvet. The duvet is this one, guys. Ito yung sinasabi ko sa mga clients. Ito yung duvet. Yung nasa loob kasi ng duvet is comforter. Kasi pag comforter lang lagi yung ipapalit mo, mahirap siyang patuyuin. Yung duvet kasi natatanggal to. If you're familiar. Kahit mga hotel, yan na yung ginagamit nila. And syempre, guys, kailangan marami tayong pamalit ng pillowcase. Pillowcase, guys, ito siya. So, dapat at least mga 10 or as many. Kasi pwede naman yung ilagay doon sa cabinet. So, maganda na may mga pamalit na tayo para yung cleaners, hindi na mag-aantay magpapatuyo dito sa loob ng unit. They can just bring this kung saan sila nakatira or saan sila naka-duty, di ba? Then, i-ano lang yun lang yung sistema. Then, kukunin na lang yung stock dun sa loob ng cabinet and then palit na. And then, kung may next guest, di ba? Mabilis na yan. Then, as you can see, guys, pina-customize ko talaga yung curtain ko. So, hindi siya basta-basta curtain. Ito na, medyo pricey, pero okay lang kasi syempre guys, isipin natin, we invest million, so ba't natin titipirin yung unit, diba? So maganda na, kahit budget na naman natin yan, saka high konti. Meron naman mga decoration na affordable. By the way guys, nag-accept din pala kami ng mga interiors. Kung gusto nyo na magpa-design ng ganito, I can give you quote. Meron din naman ako mga basic furnish lang, semi-furnish, fully interior. Ito siya, we call it fully interior kasi ni-remove ko na rin yung partition here. Before kasi kahoy to. So, may napansin ba kayo na parang nagiging widen up yung space pag more on mirror siya and transparent, di ba guys? And maganda yung nakita mo kasi pwede ka pang manood ng TV dyan. Ito nga pala is TV console. TV console siya, so may mga lights din, meron din siyang mga pin lights, at saka mga greens. Siyempre, maganda may mga greens. At don't forget pala, dapat may Netflix yung ating Airbnb. Siyempre, may mga guests, mahilig manood ng movie, yan, di ba? So, kailangan nakasubscribe yung ating Netflix. And yung YouTube, siyempre, internet lang yan. Yung Whoopee pala, very nice pala sa SMDC. Ito pa yung perks ng SMDC kasi we allowed Whoopee. Loadable siya, guys. Wala siyang lock-in period. Meaning, ilo-load mo lang siya na 6 months or 1 year. Hindi mo na kailangan na bayad every month. Hassle-free ang Whoopee. Tapos, meron silang 300 Mbps. So, yun guys. Meron naman ding mas mababang Mbps, mas mura. So, nasa sa inyo yun, kung ano yung perspective nyo. So, ayan, nilagyan ko nga pala dito ng mga design. Ayan. Then, itong bangko, lalagyan ko pa ito mamaya ng cover. Nilalagyan ko nga pala ng cover lahat ng mga aking bangko para hindi mamantsahan. And also here, lalagyan ko yan ng cover pa, sofa cover. Para, syempre guys, mali mo may rekla yung uupo, diba? Then, lagi naman ding may cover din, protector, bed protector yung aking bed. Iniiwasan na walang bed protector kasi syempre guys, hindi maiwasan magka-stain. So, mahirap tanggalin yun. Mahal kaya magpa-shampooing, mga nasa 6,000 pesos. So, maganda, lagyan mo na siya ng bed cover. Yun lang guys, yung mga basic needs natin. So, isa-summarize ko lang ang mga kailangan natin sa pagpapa-Airbnb. Una, naka-interior yung unit para Instagrammable siya. Siyempre, marami tayong competitors. Number 2, mag-stock tayo ng tissue, ng gasket sa ating cabinet na may lock. Yun, take note nyo yun guys. And number 3, lagi tayong malinis din sa unit kasi pinapangalagaan natin yung review natin. Yun. And kung gusto nyo magpa-handle sa amin ng units, we also handle sa shore tree,
sa Mall of Asia, Shore 1, Shore 2, Shore 3. And dito sa Makati, we have Air Residences, Red Residences, and Lush Residences na hinahandle. Ang hinihingi nga pala namin is 20% from the net income. Pag sinabing net income, nabawas na doon yung cleaning fee. Kasi syempre, yung mga ating expenses is from, sa owner yon. Yung ating dues. Kasi kailangan naman talagang magbayad ng condominium dues, water, wifi, and cleaning fee. So, pero guys, ang ibabawas muna natin doon sa 20% is yung cleaning fee lang. So, i-explain ko sa inyo further pag nagpa-handle kayo sa amin ng Airbnb units. Para at least ma-discuss natin one-on-one. Don't worry guys, ang gagamitin naman natin na Airbnb apps is yung sa inyo. Para sa inyo lumabas yung payouts, i-co-host nyo lang kami. So, I will teach you also how to make a co-host. Ngayon is, ito lang munang mga details na sinasabi ko, hopefully makatulong sa mga tao, lalo na sa mga clients abroad na namumblema, na yung unit nila tenga, hindi kumikita. We could help you guys. We are here to help you. I have my team, Eds on the Go, that we can handle your unit. From Mall of Asia, again guys, SMBC Condo, Shore 1, Shore 2, Shore 3, and also Shell Residences. Here sa Makati, take note, ang hinahandle namin is Air Residences, Lush Residences, and Red Residences. At yung mga upcoming property namin, which is Mint and Jade, kasi along Makati. And pag lumawak na yung network, pwede na namin i-handle yung Mandaluyong, Quezon City, and other property. As of now, Pasay and Makati muna. So guys, kung meron pa kayong question, you can contact me or you can comment down below. Thanks for always watching my YouTube vlog and see you from my next one.